ako sa panalangin. Una, ngayong umaga po ay pasalamatan po natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Lalahanin natin throughout the week kung ano po yung mga ginawa ng Lord na experience natin sa Kanya. Ito man ay pagsubok o mga blessing. Sige po, lumapit po tayo sa Kanya at magpasalamat po ng may kagalakan. Ngayon naman po ay humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Palinis po natin yung ating puso. Specifically, pwede po natin banggitin yung mga naalala natin ng mga bagay na nakasakit po sa ating Diyos. Ngayon po ay pag-pray po natin yung ating pong restoration. I-restore tayo ng Panginoon sa fellowship natin sa Kanya. So umagang ito, tayo po ay sasamba sa Diyos na banal, perpekto, kaya napakahalaga po na yung puso natin ay tama sa Kanya pong harapan. Kaya yun po yung pag-pray natin, nabigyan tayo ng Diyos ng puso na sumasamba, puso na merong maayos, malinis na motibo sa pagpunta po natin sa Kanya pong panambahan. Atin naman pag-pray po ngayon yung protection sa atin. Sa pagsamba natin ngayon, syempre, meron po talagang battle spiritually. And i-acknowledge po natin ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Ngayon naman po ay magbanggit po tayo ng mga papuri sa ating Panginoon. I-describe po natin ang Diyos, that He is holy, He is great. So lahat po ng natatandaan po natin pagkakakilala natin sa Panginoon, malaya po tayong sambitin ito ngayon sa Kanya.
tayo po ay mag-pray. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan, nagpapakumbaba. Nagpapasalamat po kami na hindi naman talaga namin po deserve na sumamba sa inyo dahil kami po ay makasalanan. Pero salamat po dahil sa inyo pong anak na si Jesus na ibinigay ang buhay doon sa cross, namatay, inilibing at muling nabuhay para po kami ay may pagkasundo po sa inyo. At ngayon po na meron na po tayong bagong ugnayan, nagpapasalamat po kami sa pribilehiyo din po na talagang meron kaming kalayaan po na makipag-fellowship sa inyo at sa mga kapatid po namin sa Panginoon. Holy Spirit, nihiling namin na turuan niyo po kaming sumamba sa katotohanan at sa Espiritu. Tulungan niyo, Panginoon, lahat ng gagawin. Talagang ito po pong harapan. Kung meron man po kayong nakikitang mga maling motibo sa aming puso sa pagpunta namin sa lugar na ito, ang prayer namin, Lord, ma-realign po yung aming puso sa inyo pong kalooban. Ganon din naman kung sakali may mga tao po na pumunta sa lugar na ito na wala pa pong assurance of salvation, di pa sila saved, wala pa silang relationship sa inyo, Lord, dalangin po namin yung inyong habag sa kanila, yung inyong awa, yung inyong biyaya, pagkalooban niyo po sila ng pananampalataya. Nasa mensahe, Lord, ma-encounter po namin kayo lahat. Sa lahat po ng gagawin namin, O God. Tulungan niyo kami na manatili lang po sa inyong likuran. Damitan niyo po kayo, Panginoon, ng inyong pong humility. At talagang itodo na, Panginoon, yung pagsamba po. Hindi lang ngayon, kundi yung mga darating na araw pa po. Niling din po namin yung pag-iingat niyo po sa bawat isa at protection po sa pagsamba pong ito. Maraming salamat po, Lord. Ito po yung prayer namin in Jesus' name. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo. Good morning, church! Good morning po. Today, we're blessed to lift up songs of wholehearted worship sa ating Panginoon. Let us give our all, surrendering fully to God in devotion, and praise Him every day, celebrating His constant faithfulness. Tayo ay magpuri ng may kagalakan at pusong nagpapasalamat. Buong puso tayong umawit, hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga tinig, kundi pati na rin ang ating mga buhay. Kaya ngayon, tayo po ay umindak sa awiting ito. Buong puso tayong umawit sa ating Panginoon. Pagsamba sa iyo.
sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Lubos ang biyaya, sapat ang pagpapala sa lahat ng lumalapit sa iyo, Panginoon. Aawit sa iyo, magpupuri sa iyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa iyo, magpupuri sa iyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa iyo, magpupuri sa iyo, ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Sarap talagang puri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdurong na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng papuri't pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Pwede po tayong lumibot, gamayan naman natin yung ating mga kapatid. Sabihin natin magandang umaga. Kay sarap talagang puri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng papuri't pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Isa pang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Lord. Maaari na po muna tayo makaupo. Yan, so good morning church. Isang napakaganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang isang linggo pong daan natin?
Kamustahin naman po natin ang ating katabi at batiin po natin sila ng isang napakagandang umaga. Yan. So yung iba malungkot kasi wala silang katabi. Yan. So okay lang po yan. Katabi nyo naman po ang Lord. Yan. So praise God po. Isang kagalakan po muli na narito po ang bawat isa sama-samang mag-worship po sa ating dakilang Diyos. At kung mapapansin po natin, ang lamig na po, ano po, at talagang palapit na po ng palapit ang, ano po, ang Kapaskuhan. Ngayon po ay first Sunday of, ano na po, November na. At talagang kaibilis po ng mga panahon, buwan. At sa pagbilis po ng panahon, grabe po, patuloy po nating nararanasan yung love, yung grace at yung faithfulness po ng Lord sa buhay po natin. Kaya naman po bigyan natin ng pinakamataas at pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Ayan. So ngayon po ay meron po akong isang tanong sa inyo. Yan, magkakaroon tayo ng recitation. Yan, may recitation pala. Yan. So kapag naririnig niyo po yung praises or yung salitang truly know, o tunay na makilala, para po sa inyo, anong ibig sabihin nito? Sige, magtatawag po ako ng ilang mga participants. Yeah, participants. Po sa inyo, ano po yung ibig sabihin? Pag narinig niyo po yung word or phrase na truly know or tunay na makilala. Yes, tunay na makilala. Sige, Kuya Irvin, dahil ikaw ang nasa unahan, ikaw ang first honor, para po sa inyo, ano po ang ibig sabihin na pag narinig niyo yung word na truly know o tunay na makilala? Stress ako sa English eh. Truly known? Truly know. Tunay na makilala. Makilalang tunay. Tunay na makilala. Lalim. Siguro yung ano talaga, yung malalim na pagkakakilala. Parang kumbaga sa ano hindi karaniwan na kaibigan, kundi yung meron kayong personal na magkaibigan talaga kayo. Hindi siya yung common friends, parang ganun. Kumbaga, meron kayong personal na relationship sa isa't isa. Yan, di ba marami po tayong ways kung paano natin makikilala ng tunay yung isang tao. Sige nga po, tingnan nyo yung katabi nyo. Kilala nyo na po ba ang mga yan? Kilala nyo na po ba? Nakakaawa naman yung walang katabi, hindi nila makilala. Wala silang makilala. Yan, di ba? We find ways po to know others, to know our friends, di ba? So bakit ko po ba naitanong ito? Ano po bang connect? Di ba? Kumbaga po tayong mga tao, gumawa tayo ng ways, ng paraan para makilala natin yung isang tao, kung paano natin sila i-observe, di ba? So, sa Panginoon naman po, pagdating sa Lord, gumagawa din po ba tayo ng ways para makilala natin ang Lord? Kumbaga, what does it mean to truly know God? Diba, minsan po, we truly know God kapag kilala natin ang Lord through Bible stories, di ba po, sermons, or even teaching. But, knowing about God and truly knowing Him are different. Knowing God means having a relationship with Him. The one who seek to Him, listen to Him, let Him guide us. It's about inviting us in our everyday lives. Not just during worship or prayer. Ano po? Kasi when we know God, we recognize His love for us, His faithfulness, and His presence in difficult times. Sabi nga po sa Psalms 46 verse 10,
Be still and know be still and know that I am God. Diba? This reminds us that knowing God sometimes requires quieting minds and hearts to hear God's voice and to feel His presence. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. Ayan. Sa umaga pong ito, let's commit ourselves to the Lord. Not just knowing God, but to walk with Him daily so that His love, His wisdom, and peace transform us from the inside out. Tinatawagan ko po muli ang music team para pangunahan tayo sa pag-awit. This time, ito po yung ating pagkakataon upang itaas ang ating mga puso sa ating pag-awit at ihayag ang kadakilaan at pangunguna ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Let us proclaim that there is truly no one like our God. Walang mas makapangyarihan, mas mapagmahal, at higit na mas matapat. Anyayahan natin ngayon ng Diyos na siya ang maging sentro at puso ng lahat ng ating gagawin. Surrendering all to Him as our true foundation. Psalm 95:6 says, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker." With this in mind, let's lift up our voices and give Him all our praise. Awitin po natin walang katulad. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From the beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Sing from my heart. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center
and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, in Jesus. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Say from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, 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 it's all about you. Lord, we thank you. Dahil muli, Lord, pinaalala niyo po sa amin na lahat ng bagay dito sa mundo ay tungkol po sa inyo, Lord. It's all about you, Jesus. Wala po kami, Panginoon, sa picture. Tanging kayo lamang po. At Lord, sa aming pag-aawitan, sa pagtaas ng aming mga boses, Panginoon, I pray na kayo lamang po ang aming napapurihan. Kayo po ang naging sentro ng aming worship. Salamat po sa inyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po. To God be all the glory. Maaari na po tayong makaupo. Hello. Yan. Parang ang lakas. Ano po pag nandito? Parang ang lakas ng boses ko. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. At ngayong araw pong ito, ako naman po ang binigyan ng opportunity para makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagkakataong binigay niya po sa akin. At ito pong oras na ito ay ako po ay nais ding magpasalamat sa Panginoon dahil sa mga biyaya pong kanyang ibinibigay po sa amin, lalo sa amin mag-asawa. Ano po, from the day na ako po ay naging teacher, ay talagang napakarami na pong pangako ang tinupad ng Diyos sa amin po. Ano po, 9 years na po ako nagtuturo at grabe yung miracle na binibigay po ng Diyos sa amin na from yung mga promotion po, kagaya po niyan ngayon, from Teacher 1, ginawa po kaming Teacher 3 agad. At from Teacher 3, ginawa po ngayong Master Teacher 1. Grabe po yung achievements na binibigay sa akin ng Panginoon. At wala naman po yung mga achievements na yun kung wala din ang Diyos. Iniisip ko nga po, di naman ako honor. Pag tinitingnan ko nga po yung mga credential ko, nung ako'y nag-let, ay 75 naman niya eh. Isang mali ko lang po na item, ay hindi na ako pasado. Kasi tatlong parang subjects. Ang score ko po ay 77, 72, 77, total 75. Sabi ko, salamat sa Diyos. Ano po, hindi naman ako napakagaling na estudyante. Pero binibigay niya sa akin yung mga opportunity na ito kasi may purpose. Ano po.
may purpose po lahat ng binibigay na achievement sa atin ng Panginoon. And also, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon doon sa sinimula na gawain po sa Tipas po, yung atin pong campus ministry na ibinigay din po sa atin ng Panginoon. Natandaan ko nga po nung ako'y napasok pa nung high school sa Santa Catalina. Meron din pong mga grupo na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Natandaan ko po yun nung simula nung ako'y nagturo doon sa campus ministry. Natandaan ko po yun na ako yung estudyante sa likod. Kasi merong paluko-luko doon na sabi, Amen, amen. Umamin na ng umamin. Sabi ko, parang ako yun dati. Parang ako yung estudyanteng makulit dati nung ako'y napasok sa Santa Catalina na meron ding nagtuturo sa unahan patungkol sa Diyos. Yun pala, yung umpisa nung pag-amen ko na yun na yung pagkilala ko sa Diyos. Ano po? May iba-iba po tayong kwento kung paano natin nakilala ang Diyos. Ano po? At salamat sa Diyos at mayroong mga tao na talagang may puso na magbahagi ng kanyang salita na kahit anong sitwasyon, kahit anong binigay na sitwasyon sa kanya, talagang tuloy pa rin po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya po ngayong umaga pong ito, di ba nung last week po, ang atin pong pinag-aralan ay making God known. Na ang Panginoong Hesus ay siya ang Diyos at tagapagligtas. Ano po? Di ba pag i-share natin ang Panginoong Hesus, siya po ang Diyos at siya rin ang tagapagligtas natin. Ano po? So sabi nga doon sa premise na binigay sa atin ni Pastor nung panimula pa ay nandun na ang salita. Ang salita ay Diyos at ang salita ay naging tao. At yun nga po ay ang Panginoong Hesus. Ano po? So napakahiwaga at talagang nakaka-excite na basahin po ang Bible. Kahit personally ako minsan po nakakaligtaan ko sa sobrang pagod. Ano po? At yun po ay guilty din ako doon sa gayong pagkakataon. So ngayon po, atin pong ipagpatuloy yung atin pong pag-aaralan. Ano po? So, yan. Sino po nakasakay na dito sa jeep? Alam ko mape-face out na to eh. Di ba? Pero parang dito sa Lipasan 1 may nabiyahe pa. Ano pong experience ninyo ng pagsakay nyo sa jeep? Yan. Si Kuya Kelvin, di ba ikaw Lipasan 1? Ano ang experience mo pagsakay ng jeep? Depende daw sa driver. Pero sumasakay ka naman. Okay. Kilala mo ba yung driver? Hindi. Pero sumasakay ka. Okay. Yan. Parang mapapakapit ka na lang sa bakal eh. Sige na, gusto ko na mag-San Juan. Okay. Yan. Nag-aabot ng bayad, di ba? Ayaw pumesto dun sa may malapit sa driver kasi ang mangyayari magiging kang konduktor. Yan. Ayaw mo rin naman dun sa may pahuli kasi baka pag may matanda na dumating, ikaw ay bibitin na. Papaupuin mo. Or wala na bang ganon? Wala nang ganon. Bawal na yan. Okay. Pag dyan sa Lipasan 1, napakabilis talaga. Ang driver dyan ay parang naangat yung gulong kapag sasakay ka. Ewan ko lang pag Candelaria to San Pablo. Ayan, mabagal ba? Kasi maraming dadaanan. May tsaong pa, tapos traffic pa. Okay, so parang nakasakay kami noon nung way back na mamasteral kami sa San Pablo. Ano po? So, di ba? Sumasakay tayo kahit hindi natin kilala yung driver. Di ba? Yan. Ito, hindi pa ako nakaka-experience dito eh. Nakasakay na po ba kayo ng eroplano? Yan, sana all po. Hindi pa po talaga ako nakaka-experience sumakay ng eroplano. Parang nakasakay lang ako dahil may mga nagkukwento. Parang nakasakay na rin ako. Na pag daw magte-take off, ay parang medyo may malubak na daan, tapos biglang smooth na. Sino po dito nakasakay na sa eroplano? Wow! Ano po experience? Yan. Para sunod-sunod na hams po. Yun din yung kwento sa akin eh. Parang ako yung kinabahan pero hindi ko naman na-experience. Yan, okay po. Pero kilala niyo po yung driver.
Ayan, syempre hindi. Ano po. Pero parang pagka sa piloto, pag napapanood ko sa pelikula, hindi ko alam kung totoo, nagpapakilala po ba yung piloto or may sinasabi, this is a pilot, at chuchuchu, kung ano man siya. Ganun po ba? Yan, totoo pala yun sa pelikula. Kasi minsan yung sa pelikula, hindi tunay eh. So, napapaanan na lang tayo. Nasabi, ito pala yung piloto. Sige, go. Okay. Next po. Yan. Sino po nakasakay na dito sa ganito kalaking barko? O sa ano bang tawag doon? Roro. Yan. May nakasakay na po ba? Yan. Buti hindi ka nalunod. Buti hindi tumaob. Yes, kuya, anong na-experience mo sa pagsakay? Parang bus lang. May naninikit din. Yan. Yun nga din, nasakyan ko lang pong bangkay sa Bantilan eh. Na konting ganon, tapos papatayin na yung makina. Hindi mo na parang finifeel mo pa yung ambience, tapos biglang pinatay na. Ano? So, kuya, kilala mo ba yung driver? Hindi. Pero sumakay ka pa din. Yes. Ano po? Sa ating pong buhay, bilang Kristiyano, ang driver po ng ating buhay ay ang Panginoong Hesus. Kilala po ba natin ang ating Panginoong Hesus? Kilala ba natin? Opo. So kagaya po, bilang mga Kristiyano, minsan, kilala natin ang Diyos. Ano po? Sumasakay tayo, nagtitiwala tayo, pero dito po sa mga driver na ito, fully po ba yung trust ninyo doon na maihahatid kayo from one point papunta sa kabilang point? Nagtitiwala po ba tayo ng lubusan na yung nagpakilalang piloto, siya talaga ay maalam magpalipad ng eroplano? Di ba napapatanong po tayo, minsan po bilang mga Kristiyano, at lalo na po yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, minsan pag tayo nagkaroon ng struggle sa buhay, may malaki ng alon, kilala natin ang Diyos. Pero pag nagkaroon na ng struggle, minsan sinisisi natin ang Diyos. Ano po? Na Lord, bakit nagkakaganito? Kasi minsan po, nawawalan tayo ng personal na pagkilala sa Panginoon. Ano po? Di ba sa aksidente, ang lagi pong nasisisi ay yung driver. Na minsan bilang Kristiyano, tayo po, ang nasisisi minsan natin ay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Diyos. Lord, bakit nagkaganito yung buhay? Ano ba nangyari? Sabi mo, ikaw yung driver ng buhay ko, kaya lang, bakit? Kasi baka po, hindi natin personally kilala ang Panginoong Hesus. Kilala lang natin siya, pero wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Ano po? So, kaya po, ngayong umagang ito, ano bang pinagkaiba nung knowing God at saka nung knowing about God? Ano po? So, ito po yung karugtong ng ating pinag-aaralan nung last week po. Sabi po dito, knowing about God, this is intellectual or informational knowledge. Ito po, nung ako ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ang alam ko, basta ikay maging mabait, pagpapalain ka ng Diyos. Ganon din po ba nung hindi pa kayo nakakilala sa Panginoong Hesus? Pag ikaw ay nagmano, pag ikaw ay nangupo, basta hindi kita yung iyong ginagawang kasalanan, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Ano po? Kasi intellectually, kilala ko ang Diyos. Okay po. Yun kasi yung turo sa akin dati. Ano po? Na gumawa ka ng mabuti, okay, maliligtas ka. Sumimba ka, mababawasan yung kasalanan mo. Pero mali po yan. Ano po? Dapat ito yung sa atin ngayon. Saan ba pinipindot? Dito ba? Dito ba? Yan. Knowing God. It goes beyond information. It is an intimate, personal relationship. Na pag sumakay tayo ng jeep, dun tayo pupunta sa may unahan. At kakamusahin at magkakaroon tayo ng
conversation with God. Ano po? Yun yung knowing God. Na pag nagsabi, yun yung piloto, si Jesus. Pag kumatok tayo dun sa may pinto, malapit dun sa cabin, papapasukin tayo ni Jesus. Bakit? May personal relationship tayo sa Kanya eh. Sasabihin, oy, kilala ko yan. Kasi nagkakausap kami. Kilala ko yan. Kasi may personal kaming relasyon. Kaibigan ko yan. Pag sumakay ka ng barko, si Jesus, ipapakita niya kung nasan, ito yung dadaanan natin. Tama po ba? Bilang Kristiyano, ito tayo. We're knowing God. Kinikilala natin ang Panginoon. Kasi ang Diyos, nagpakilala na sa atin, may ginawa na siya para sa atin po eh. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak at pinakita niya ang pag-ibig niya sa atin. Kailangan may action din po tayo na gagawin. At ano po yon? Kailangan po nating kilalanin or magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Ano po? Hindi lamang basta kilala natin siya. Kasi di ba tayo, magkaiba po kasi yung kilala lang natin at may personal tayong relasyon. Kilala natin ang presidente. Di ba? Pero pag nagkita kayo ng presidente, kilala ka ba niya? Masasabi ba niyang, parto ka, tayo kumain. Sumakay ka dito sa aking helicopter at tayo pupunta sa ibang lugar. Di ba po? Ganon din po ba tayo? May personal po ba tayong relasyon sa Diyos? Ngayon, paano po tayo magkakaroon ng personal na relasyon? Ano yung mga gagawin natin para magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon? Sabi po, ang topic po natin is knowing God, a life transformed by pursuing Him. Talaga pong pag kinilala po natin ang Diyos, magkakaroon po talaga ng pagbabago sa ating buhay. Di ba yung kinukwento po ni Pastor dati, si Voltaire, gusto niyang patunayan na yung Bible ay malalaps na after 20 years. Mawawala na yung Bible. So anong ginawa niya? So siya ay nag-research, inalam niya ang patungkol sa Diyos. Anong nangyari? Yung mismong bahay niya, yun ang naging printing ng Bible. Di po ba? At may mga tao po na talagang gusto nilang patunayan na talagang hindi totoo ang Diyos. Sa kasi-search nila, ano nangyari? Nagkaroon sila ng personal na relasyon sa Diyos. Okay po? Kaya napakahalaga po na tayo, kung alam na natin, may impormasyon na tayo tungkol sa Diyos, alam na natin ang kaligtasan, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Ano po? So ano po yung mga dapat nating gawin po? So ito yung mga, sabi ay basic na ating mga gagawin. Pero kahit itong basic na ito po, ako po hirap na hirap personally. Okay? So kailangan matandaan po natin yung word na know. Number 1 is keep God as your focus. Number 2, nurture a relationship with God. Number 3, obey His word. And number 4 po, walk with Him daily. We need to know God. Personally po. Hindi lamang dito sa ating congregation, okay po ito, maganda po ito, ang ating ginagawa, tayo po'y sumisimba, sinasamba natin ang Panginoon, nagwo-worship tayo ng maramihan, pero dapat po, pag uwi natin sa bahay, ay meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Na hindi tayo magtatanong sa Lord, Lord, bakit nagkakaganito ito? Kundi, Lord, guide me. Kasi kilala kita. Alam ko na meron kang purpose, bakit nangyayari ito sa buhay ko. So ito nga po yung ating mga gagawin. So number 1 po, yan. Keep God as your focus. Sabi po sa Jeremiah 9:23-24, it tells us to focus on knowing God. Bakit po? Basahin po natin. Sabi po dito, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay.
ninang mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, sabi po doon, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid. Ang mga ginagawa ko, ito ay mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Sinabi na po ng ating Panginoong Hesus. Sinabi ng ating Panginoon, ang ipagmalaki natin ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa Kanya. Ano po? Hindi yung ating mga achievements, hindi yung ating mga na-acquire dito sa mundong ito, kasi iyon po ay temporary lamang. Ang eternal ay ang pagkakilala natin sa Panginoon. Bakit po? Kasi napakarami pong distraction sa ating mundo ngayon. Ano po? Pag hawak mo pa lang sa cellphone, ako nga po habang nagagawa po ako ng lesson, itong preaching po na ito, hawak ko po yung cellphone. Sabi ko, may narinig ako na magandang sinabi ni Pastor Peter. Tiningnan ko po, napaslide ng konti, iba na. Napaslide ulit ng konti, abay, chika minute na, yun daw kay Rita Daniela na ang nakita ko. At saka kay Archie Alimanya. Tapos pag slide ko, yun daw issue kay Michael Jackson, nabuhay pa daw siya. O, di ba? Yung mga gano'n na fake news, hindi ko alam kung totoo or fake news, ay may intriga ka talaga, di ba? Tapos ngayon, mapapaklik ka na uli. Ngayon, nasa na yung focus natin? Ano po? Marami pong distraction sa ating mundo. Marami pong distraction dito pa lang sa cellphone na meron tayo. Kaya po, we need to focus on God. Na minsan, ang atin pong nakikita ay, ilan na kaya ang nag-like dun sa aking pinost? Matingnan nga sa notification ko. Parang iisa ang nag-notify, ibig sabihin iisa yung nag-like. So hindi po natin, ang pinakamahalaga po ay ang ipagmalaki natin ay yung pagkakilala natin sa Diyos. Kung i-evaluate po ang ating sarili, gaano ko na ba kakilala ang Panginoon? Pag ba kami tumalikod ng Lord, tapos sinabi, ano ang favorite kong kulay? Pagharap namin, parehas ba yung aming sasabihin? Pag tumalikod, di ba may game tayong ganon? Ano ang best experience ninyong dalawa? Pagharap, parehas ba ng sasabihin? Nagigets niyo po ba ako? Na kapag nakafocus tayo sa Diyos, kahit anuman ang mangyari, ang lagi nating ipagmamalaki sa ating buhay ay hindi yung mga achievements, kundi ang pagkakilala natin sa Diyos. Ano po? Sabi po dito, knowing God is the most important thing we can do. Ito na yung pinakamahalaga. Yung pagkilala natin sa Panginoon, ito na yung pinakamahalaga. Mas mahalaga pa to sa iyong trabaho, mas mahalaga pa ito sa iyong relasyon, mas maganda pa ito sa iyong mga opportunity. Kasi hanggat ang Diyos ang nasa iyo, lahat naman yan, di ba, sabi sa atin, unahin natin ang kaharian ng Diyos. At lahat yan ay ibibigay sa iyo. Ano po? Sabi dito, it is more valuable than any achievement or success. Marami ka man mga followers or mga friends sa Facebook. Pero pag nagkaroon naman ng problema, mawawala na rin naman po yan. Kita nyo si Rendon Labrador. Di ba marami siyang mga, kilala niyo po ba yon? Wala na po, tinanggal na po siya sa Facebook. Bakit? Kasi yung pinagsasabi niya, wala naman sa Diyos eh. Ibinan siya ng Facebook. Ilan ang followers niya? 1 million. Ano po? Hindi ko pa alam kung kilala niya po siya. Ano?
Yan. Kadalasan po tayo ay ganito. People often brag about their grades or sports achievement. Okay lang po. Okay lang po na mag-testify na ikaw ay ganito na-achieve mo. Pero always praise God in every achievement na meron ka. Kasi hindi naman magiging ganyan or hindi ganyan na magiging result kung wala ang Diyos. Ano po? Pag kinlaim mo na ang success na iyan ay galing sa iyo, nakuha mo na yung iyong reward at hindi natutuwa ang Diyos doon. Ano po ang kailangan natin? Ipagmalaki natin ay ang pagkakilala mo sa Diyos. Kasi kung hindi mo naman nakilala ang Diyos, hindi ka magkakaroon ng achievements na ganyan. Ano po? God wants us to take pride in knowing Him instead. Sa halip na ang ipagmalaki mo iyan, ipagmalaki mo na dahil sa Diyos, ito yung mga naging achievements ko. Ano po? So, ano po yung una? Keep God as your focus. Focus on God. Ito po yung una nating dapat gawin. Kung gusto talaga nating makilala ang Diyos, siyempre, sino yung ating titingnan? Ang Diyos. In a world full of distraction, we must prioritize our relationship with Him. Ito pong nagdaang linggo, ilang beses po kaming nakalikdang sa pagbabasa ng Bible. Bakit? Sa sobrang pagod, pero hindi po yun eh. Kasi ang Diyos nag-iintay sa iyo na ikaw ikausapin. Minsan marami tayong mga dahilan. Ano po? Marami tayong distraction sa ating buhay, pero ang Diyos lagi po nag-iintay sa atin. At ang kailangan lang natin gawin, mag-focus po tayo sa Kanya. Mag-focus tayo kung sino ba siya. Ano po? So, next po, nurture a relationship with God. Sabi sa John 17:3, it teaches us that knowing God is about being close to Him. Marami pong mga kabataan po, lalo kapag kakampus ministry kami, kita ko nasa labas. Ano po? Natatakot lang sila kasi nililista, mapapag-guidance. Kaya sila napasok uli at nakikinig. Ano po? Pero ang purpose talaga po natin ay maging close kay God. Ano po? Na hindi na kailangan ng mga sanction para maging close sa Kanya. Tingnan niyo po, sabi sa John 17:3. Pagkasabi ni Jesus sa mga ito, tumingala siya sa langit at Kanyang sinabi. Ito po yun siya nabuhay na. Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka niya. Sapagkat binigay mo sa akin ang kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay ng walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Sabi po sa verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. We need to nurture po a close relationship with God. Bakit? Ang Diyos na po ang nagsabi, gusto mo makakakuha ng buhay na walang hanggan? Diba? Lahat naman po tayo ayaw natin sa impyerno. Kahit nga po pag tinanong niyo yung mga bata, sa sobrang banas na daw sa classroom, ay hindi daw uma-absent si Satanas. Yun ang joke ng mga bata. Sobrang banas daw, sobrang init. Sabi nila, ayaw nila sa impyerno. So anong gusto nyo? Buhay na walang hanggan? Yes daw. So ano dapat nating gawin? Kailangan nating makilala sino? Ang tunay na Diyos at ang Panginoong Hesus. Kailangan nating makilala. At paano natin makikilala ang isang tao? Makikilala mo ba siya nang hindi ka lumalapit? Makikilala mo ba siya nang hindi ka nakikinig ng kanyang salita? Di ba sabi nga po natin, paano mo maririnig ang Diyos? Kumuha ka ng Bible, buklatin mo ito, basahin mo ng malakas, maririnig mo ang salita ng Diyos.
Ano po? Kasi nangyayari po sa atin, pray tayo ng pray, pero hindi natin inaalam, ano ba ang sagot ng Diyos? Paano mo malalaman? Buksan uli ang Bible, basahin po ang salita ng Diyos. Sa ganung paraan po, magkakaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Ano po? Madali lang po ba yon? Madali lang po yon. Kaya lang po, madali yun kapag motivated ka sa umpisa. Di ba ganun tayo? Dumedepende sa ating motivation. Pero hindi po. Ang kailangan natin ay discipline. Kasi totoo po, sa akin po experience, pag motivation lang at motivation, sa umpisa okay. Pero pag hindi ka na motivated, nawawala na po. Pero kung totoo ang relasyon natin sa Panginoon, ay ibabalik muli natin at didisiplinahin natin ang ating sarili, nakakausapin natin ang Panginoon every day. Ano po? Para ano? Para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Para makilala po natin siya. Kasi yun talaga yung talagang totoong buhay na walang hanggan. Kasi di ba pagka po magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, sino kasama natin? Ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesus. Siya po ang ating sasambahin, siya po ang ating susundin. Kaya pag hindi mo siya kinilala, wala rin po tayong buhay na walang hanggan. Ano po? Just like you spend time with friends, you need to spend time with God. Masarap pong kasama yung kaibigan, tama po? Pagka kwentuhan, pagka may mga achievements, mai-share mo, ganun din po ang Diyos. Gusto niya sinasabi, gusto niya nagpapasalamat, parang friends. Ano po? This helps you understand Him better and grow closer. Tayo po bilang tao, talagang tayo po ay nakikipag-usap sa ating mga kaibigan. Ang Diyos ganun din po. Hindi siya yung parang leader, di ba yung mga napapanood natin, leader na okay, utos lang ng utos. Hindi po ganun ang Diyos. Kailangan magkaroon ng personal na relasyon sa iyo at sa Diyos. At sa atin or sa Diyos. Sabi nga po dito, like a friend, it takes time and effort to grow. Kaya nga ano po sabi dyan, nurture a relationship with God. It takes time. Kailangan may oras. Hindi po yung one click, okay na, nakapagbasa na ako. O kaya every Sunday, nakikinig ako ng salita ng Diyos. Okay, meron na kaming personal na relationship. Personal po ba yun na lahatan? Ang personal, pag sinabi pong personal, sino lang nakakaalam? Ikaw at ang Panginoon. Ano po? Yun yung tinatawag nating personal. Personal relationship with God. At ano pong kailangan natin? We need to nurture a relationship with God. At syempre, we will nurture a relationship with God kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano po? Kasi siya lamang po ang ating pinaka-mediator para sa Diyos. Next po, number 3 na tayo, obey His word. Ano ba yung sinasabi sa salita ng Diyos na dapat nating sundin? Sabi po, Deuteronomy 4:29, encourage us to seek God with all our hearts. Sabi po sa Deuteronomy, gayon naman, 4:29, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. So we need to obey His words. Ano daw po ang gagawin natin? Matatagpuan natin si Yahweh or ang Panginoon kung siya ay buong puso nating hahanapin. Yan. Kung siya'y buong puso ninyo o nating hahanapin. Bakit po buong puso?
Alin po ba yung pinakamandaraya? Sabi sa Bible, the heart is deceitful above all things. Ang puso po ang pinakamadaya. Ano po? Pero, sa paghahanap natin sa Panginoon, kailangan buong puso din. Ano po? So, sa ating puso po kasi nagmumula, ito kasi yung sa atin, na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, dito magmumula talaga yung pinakarelasyon natin sa Panginoon. Ano po? Kaya buong puso po natin siyang hanapin. Yun po ang utos niya. At sabi po dito, paano natin siya hanapin? Search Him like a treasure po. Proverbs 2:4. Compare seeking God to searching for hidden treasure. Proverbs 4:2, 4, and 5. Basahin po natin. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At matatamo mo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Ang paghahanap po sa Panginoon ay parang treasure. Di ba pag may alahas tayo na hindi natin makita? Lahat na pinagtanungan natin, nanay, tatay, lahat ng tao sa bahay, pinagtanungan na natin. Ganun po kahalaga ang pagsunod sa Panginoon. We need to obey Him. Kasi yun ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. Yun yung matatamo natin. Ano po? So, kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. So just like miners dig for silver, we should dig into the Bible. Kasi yung Bible po, ito na yung buhay. Kaya kailangan po nating kagaya ng treasure, alamin, tingnan, at isa puso po. Kasi yun naman po ang utos sa atin ng Bible, ang hanapin natin ang Panginoong Hesus. Ano po? So, ano nga po yun? Obey His word. To know God, we must listen to and follow His teaching. Seek God with all our hearts. Yun po ang utos sa atin ng Panginoon. Buong puso nating hanapin ang ating Panginoong Hesus. Sa anumang pong pagkakataon, buong puso nating hanapin ang ating Panginoong Hesus. And lastly po, yung pinakahuli, walk with Him daily. Psalm 1:1-3, walking with God means spending time with Him every day. Araw-araw po ba tayong nag-spend ng time sa ating Panginoon? Ito po kahit napakadali po nito, pero napakahirap po nitong gawin consistently habang buhay. Ano po? Sabi dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Kaya't katulad niya ay punong kahoy na sa tabi ng isang batisan or batis. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anumang gawin niya'y siya'y nagtatagumpay. Napakaganda pong sinabi ng Panginoon. Ano po? Walk with Him daily. Binubulay-bulay niya ito araw-araw. So mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Bakit? Kasi po, sa Bible, napakarami pong ipinapayo sa atin. Ano po? Kapag binubulay-bulay mo ito araw at gabi, ano daw pong sabi ng Panginoon? Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay.
Yung tagumpay po ba natin ay galing sa Panginoon? Na kapag ka tayo ay nagkausap ng Panginoon, sabi, ito'y ating ginawa. Ito'y pinagtulungan natin. Ito'y biyaya ko sa iyo. Magtatagumpay ka lagi. Ano po? Mahirap po kasi kapag sa umpisa, marami pong tao sa Bible, ang sa umpisa, lumalakad sila ng kasama ang Panginoon. Unang-una na po, si Saul. Di ba, nung umpisa, lahat tinalo. Pero nung mga pahuli na, hindi na siya sumasama or hindi na siya nakikinig sa ating Panginoon. So ano nangyari? Pinaltan siya. Maging si David, nagkaganon din. Maging si Solomon, nagkaganon din. Kaya nga po, napakahalaga na araw-araw tayo po ay lumalakad sa ating Panginoon. Lumalakad kasama ang ating Panginoon. Kasi yung isang araw na hindi mo nakausap ang Panginoon, makikita niyo na po agad yung struggle. Ano po? Sabi po dito, walk with Him daily, make it a habit to spend time with God each day. Iba po yung hobby sa habit. Okay? Pag sinabing hobby, gusto mo lang. Pero pag sinabing habit, kailangan mo itong gawin. Kasi ito na yung araw-araw mong gagawin. Ano po? This can be through prayer, reading the Bible, or worship. At maganda po, sama-sama po itong lahat na ating ginagawa every day. Ano po? So, last po, as conclusion, knowing God transforms our lives and gives us true satisfaction. Makamit mo man po ang buhay or ang lahat ng meron dito sa mundo, wala pa rin pong satisfaction. Paano mo lang makakamit yung satisfaction? Pag nakilala mo ang ating Panginoong Hesus. Let's commit to pursuing Him above all else. And, ano pong ibig sabihin ng knowing God? Knowing God is about having a personal relationship with Him. Pag sinabing personal po, kayong dalawa. Ano po? It's not just about facts or information. It's about understanding who He is and how He loves us. Alam ko, lahat po ng nakaupo dito, mayroon kayong personal na relasyon sa Diyos. At kaya niyong ikwento, ano ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Kaya ako nakaupo ngayon dito dahil minahal ako ng Diyos. Paano mo naramdaman yung pagmamahal ng Diyos na yun? Kasi may personal na relasyon kayo. Yung atin po mga pinag-aralan, yung know, ito yung mga basic lang po na dapat nating ginagawa. Na minsan po, sa ating buhay, nakakaligtaan din natin. Ano po? So, ngayong umaga pong ito, ano po ba yung natutunan natin? Think about what it means to know God personally. Ano po ba talaga yung ibig sabihin ng personal na relasyon sa Diyos? How can you apply what you've learned today? Ano po? So talagang we need to know God. Kailangan po nating makilala ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos personally po. Maganda po ang congregation, maganda po ang pagsamba kasi nakakapagpalakasan po tayo. Pero, kailangan po nating makilala ang Diyos personally. Para kapag nagkaroon ng pagewang-gewang sa paglalakbay natin, alam natin, kilala natin yung driver ng ating buhay. Ano po? So, ngayong umaga pong ito, tayo po'y pumikit, tayo po'y mag-pray. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan. Nawa, Lord, sa amin pong pag-aaral na ito, talagang kayo po ang maitaas at mapupurihan, Panginoon, na ang makilala, Panginoon, sa aming buhay ay hindi kami, kundi ang iyong salita.
Nawa Lord, amin pong may apply ang aming mga napag-aralan na talagang makilala namin kayo. Kayo po ang maging sentro ng aming buhay. Magkaroon kami ng talagang attitude, Lord, na kagaya ng isang kayamanan, mahukay namin, malaman namin, Panginoon, ang iyong gusto para sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga achievements, sa mga opportunities na binibigay niyo sa amin. Ito po, Panginoon, ay talagang kayo ang may gawa, hindi dahil sa amin, Lord. Kaya kami ay nagpapasalamat na meron kaming Diyos na buhay na talagang tumututok, nag-guide sa amin sa pang-araw-araw. Salamat po at kami ay inyong kinilala. Binigyan niyo kami ng maayos na relasyon, Panginoon, sa inyo. At nawa, Lord, sa aming puso, kayo, Panginoon, ang manguna. Hanapin namin kayo ng buong puso. Salamat po. Ito po'y samot dalangin namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo naman po ngayon ay dadako sa pagbibigay ng ating ikapo. Sabi nga po, ang lahat ay nakadepende sa kakayahan ng isang Kristiyano at sa mga pangangailangan ng iglesia. Ang lahat ng mga Kristiyano ay nararapat na taos-pusong manalangin at hanapin ang kalooban ng Diyos kung makikilahok ba siya sa pagbibigay ng ikapo o higit pa rito, o kung magkano ang kanyang ibibigay para sa gawain ng Panginoon. Sabi po sa Santiago 1:5, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Sabi naman po doon sa 2 Corinto 4:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinapasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan, sige po. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan na nagkaloob sa amin ng kakayahan upang makapagbahagi at makatulong sa kapwa. Ipinagkaloob namin ang mga handog na ito kasama ng aming sarili upang hubugin ang komunidad sa iyong kalooban. Sa Espiritu, taglay ni Kristo. Amen. Tayo po ay maaari ng magbigay.
Hello, yan. Good morning po sa ating lahat. Ano po, syempre, pag kumanta po, hindi na ako may hawak ng mic. Pang-spill lang po tayo. Ano po. So, narito po ang prayer, ang ushering, tech team, and production team para po sa isang special number na alay po para sa ating Panginoon. At sana mabigyan po tayo ng lessons from this song. Sabi nga dito ay ang alay namin ay pusong basag para magbigay pakumbaba sa presensya ng Panginoon. So, may the Lord give us always a humble heart para mabigyan natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri araw-araw. Aking kahinaan. Hello, hello. Hindi, inaano lang. Para mas Sa bawat patang ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba
God be all the glory po. Tayo po ay tumayo. Atin pong pasalamatan ulit ang Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay yumuko at pumikit. Aming Diyos, kami po ay patuloy na sumasamba po sa inyong harapan. Nagpapasalamat sa pribilehiyo na pwede ka po naming makilala personally. Once upon a time, talagang ang laki po ng problema naming mga tao dahil kayo po ay kaaway namin, galit kayo sa amin dahil sa kasalanan. Pero dahil wala po kaming kakayanan na makipag-ugnayan muli sa inyo, makabayad dun sa nagawa po namin kasalanan, ibinigay niyo po yung solusyon, yung tanging daan, ang Panginoong Hesus. At ngayon, Panginoon, na meron po kaming mga personal na relationship sa inyo dahil po sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Meron pang bonus, Panginoon. Yung bonus, Lord, na talagang kami po ay tinanggap niyong muli. Kasi pwede naman talaga na iligtas niyo lang kami. Pero magkalayo din po tayo. Pero yun nga po, Panginoon, hindi naman talaga ang habol namin ay langit. Hindi naman talaga ang habol namin ay yung kami ay maligtas mula sa impyerno. Kundi, Lord, kung meron mang isang bagay na talagang ninanais namin, ay yung makasama ka po namin pang walang hanggan. Hindi po ito tungkol sa lugar o sa mga blessing, Panginoon, na amin pong nakukuha sa inyo. Gayunpaman, salamat po, itinuring nyo kaming anak. At sabi sa inyong salita, ang pagiging anak po ng Diyos ay isang karapatan. Hindi po ito isang bagay na haalisin sa amin. Kaya naman, wala pong dahilan sa buhay namin na talagang hindi po kami sumamba, maglingkod, at hindi kami maglaan talaga ng time sa inyo. Lahat po ng ito, Lord, ay sa ilalim lamang ng inyong biyaya at kabutihan. Kaya Lord, amin pong kinukumit sa inyo ang aming mga sarili, ang aming puso, ang aming mga kaabalahan. Bukas, Monday, simula na po ulit talaga ng trabaho, school, sa bahay, lahat, Panginoon, pwede maging busy ulit kami. Pero ang prayer po namin, itong mensaheng ito ay palagi po naming daladala. Na anuman ang aming ginagawa, ang goal palagi ay makilala ka at maipakilala ka din sa iba. Maraming salamat po. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus at aming tagapagligtas. Amen and amen. Sige po, pwede po muna tayong umupo para po sa ilan po na announcement. Yan, so good morning po muli sa ating lahat. At para po sa ating bisita, may visitors po tayo ngayong umaga. Si Tita Criselda Alejandro po. Hello po. At si Ate Jessa po. Yan, pamangkin po at kapatid po ni Ate Vanji. Ay, hindi po. Ay, nga po, sorry po. Opo, sorry po. Yan. Yan, so welcome po sa Trinity Mission International Tipas at we pray po na makasama pa po namin kayo sa mga susunod kong mga Sunday. Yan. At para naman po sa ating birthday celebrants ngayong November, yan, magbe-birthday po bukas si, ano ba yun, si Kuya Jason? Si Kuya Jason Ostinado sa November 4. Then si Nanay Mila po sa November 6. At sa November 9 po ay si Irish Esteban. So happy birthday po sa inyong lahat. And para naman po sa patuloy po nating prayer meetings na kinakandak, yan, patuloy pa rin po ang ating prayer meetings every Tuesday, 4:30 p.m. Dito po yan sa Tipas. At patuloy pa rin po ang prayer meeting sa St. Vincent. Wednesday naman po yon, 4:30 p.m. din po. And pag Thursday naman po ay sa Sitio Calabasahan. Same din po ng time, 4:30 p.m. po. At patuloy pa rin po ang ating online
prayer fellowship. Friday po yon, 7 p.m. sa Messenger group. At patuloy pa rin po ang ating night of prayer and worship. Every last Friday po yon, 7 p.m. And praise God po, patuloy pa rin po ang ating campus ministry sa Tipas. At kami po ay patuloy po na kumakatok sa inyong mga puso. Kung kayo po ay available ng Tuesday, Wednesday, and Thursday, yun po ay start 12 p.m. to 12:30 po. Ayan, 30 minutes lang po yun. Kung kayo po ay available ng mga oras po na yun at araw po na yun, pwede po kayong makipag-coordinate po sa amin, and then doon lang po yung meeting place po natin sa school na po. Yan, so, and then, yan, praise God din po nung, kailan ba to? Nung Wednesday, yan, nagkaroon po tayo ng visitation or reach out, relief and hope in the aftermath of Typhoon Christine. Yan, doon po sa mga, isa po sa ating mga kababayan or ating pong mga kapatid din, na yun nga po na naapektuhan po ng Bagyong Christine at shinare po natin yung blessing na ng Panginoon para po sa kanila. Yan. So talagang napakabuti po ng Lord at nakita po namin yun nga, yung iba't ibang situation, iba't ibang kwento po ng kanilang mga buhay and then yung situation po dun sa lugar nila. At salamat po sa Lord. Ganun man po yung nangyari, pero salamat pa rin po sa Lord at sila po ay safe. Yon. Yan po yon. At patuloy pa rin po ang ating Ignite. Yan, nag-start na po ulit siya nung Saturday, 3 p.m. po. At patuloy po namin ini-encourage ang mga, syempre po ang mga youth, ang mga young people, na tayo po ay mag-join po. Pag Saturday, 3 p.m. po yan. At especially yung ating mga D-group leaders, atin pong walang sawa, wag po tayong magsawang mag-send at mag-invite po sa ating mga invitees at sa ating pong mga D-group members. And yun lang po at patuloy po namin na kayo ay ini-encourage na patuloy po na mag-join po sa ating mga prayer meetings. At patuloy po yan, lalo na po sa ating campus ministry. Yan. At salamat po sa patuloy na inyong time, yung availability nyo po. Salamat po sa patuloy na pakikiisa po at pagtulong po sa gawain po ng ating Panginoon. At ngayon pong umaga, salamat po sa inyo pong effort na kayo po ay pumunta at talagang napakabuti po ng Lord na tayo pong lahat ay naririto. Kaya naman po bigyan natin ng pinakamalakas at pinakamataas na papuri ang ating Panginoon. Yan, so thank you po sa inyong lahat and to God be all the glory po. At para po dun sa ating katanungan po, mamaya makiki-flash naman po. Yan, dun sa atin pong pag-uusapan po sa ating D-group. Yan, so sabi po doon, think about what it means to know God personally. And then, how can you apply what you've learned today? So, yun yung pag-uusapan po natin sa ating mga D-group members. At para po sa ating server at dishwasher ay mga young pro boys. Yan. So, pwede na po tayo pumunta sa ating mga D-group. So, thank you po.